Luffy, may kakaibang ginawa sa Gear 4 niya? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1129 sa galit ng kinikilalang Sun God sa grupo nila Luffy. So base nga sa mga words na itong Sun God, nadudulas-dulas nga siya sa mga sinasabi niya, which indicates na mukhang normal na giant lang talaga itong nilalang na to. Hanggang sa ipinakita na nga itong grupo nila Luffy, sila Nami at Chopper nga takot pa rin sa nasaksihan nilang Sun God. Samantalang sila Luffy naman excited sa possible na mangyayari sa kanila. Kung maaalala nyo, ang plano nga netong sila Luffy pumunta sa kabilang side netong Lego Kingdom. Kaya naman ito nga yung ipinakitang ginagawa nila ngayon. Sakay nga ng pusang si Iskat, tinatakbuhan nila palayo itong higanteng Sun God. Sa sumunod na panel naman, nakita na nga ni Nami yung dulong salamin at tinuro niya ito kay Luffy. Narealize nga rin ni Nami na yung ulap sa Lego Kingdom mga gawa lang daw sa bulak. Kaya naman napakomment nga sila Zoro na hindi totoong nasa loob sila ng isang kingdom. Bagkos nasa normal na kwarto lang talaga sila ng isang giant. At dito ipinakita na nga ni Nami yung mapa o blueprint netong kwarto ng Sun God or yung kilala nilang Lego Kingdom. So simpleng square shape lang pala itong Lego Kingdom. Anyway, habang nag-e-explain nga itong si Nami somewhat na narinig ito ng Sun God. Kaya naman nabanggit nga niya na hindi daw totoo yung nasa blueprint na hawak nila. In fact, isa nga daw giant detention center itong lugar na to. At dito naghanda na nga ng isang atake itong Sun God. Gamit nga yung isang iron net, akma nga niyang huhulihin itong pusa niyang si Scott, which is nagtagumpay nga siya. Nahuli nga niya pati na itong sila Luffy. Dagdag pa nga sa explanation ng Sun God, kahit mapuntahan pa daw nila Luffy yung dulo netong Lego Kingdom, hindi pa rin daw sila makakaalis sa lugar na to. Since dinisign nga daw itong lugar na to para walang makatakas. Mabalik nga kila Luffy, ipinakitang okay naman sila. Ang napuruhan nga lang itong pusa nila. At para makaalis na nga inatake nila Zoro at Sanji itong iron net. At yes, successful ngang nakaalis itong pusa at nagpatuloy na sa pagtakbo. Nung makita nga ito ng Sun God, nakampante siya. Since nasa unahan daw yung Ear God o yung rabbit na alaga niya. Pero itong confidence nga niya biglang binasag ng mga tao sa ibaba. Dahil yung inaasahang rabbit daw netong Sun God kalansay na lang. May pumatay nga daw sa rabbit niya. Nung makita nga ito ng Sun God, kitang kita yung galit sa kilos niya. Bigla nga niyang inalala itong rabbit niya. Hanggang sa itong galit nga napalitan naman ng tuwa. Natutuwa nga siya dahil mas na-appreciate niya na ngayon yung ganda ng ginawa niyang mundo o yung toy box na meron siya. In-underestimate nga daw niya masyado itong sila Luffy. Hanggang sa na-motivate pa nga siya lalo sa mga live dolls na meron siya. At itong aksyon nga na to nakita nila Luffy. Yung mga tao naman sa ibaba na kapwa slaves nila Luffy nakakita ng pagkakataon na makatakas na rin sa toy box na to. Sa sumunod na panel naman bigla ngang nabanggit netong Sun God yung pangalan ni Harudin. Nakita nga daw ni Harudin yung kahalagahan netong sila Luffy. Pero siya nga daw hindi niya yon nakikita. At dito bigla ngang ipinakita si Usopp na umatake ng Skull Bomb Grass. Ang pinunteriya nga niya itong salamin na target nilang pagtakasan. Bali nasira naman ni Usopp yung salamin. Ang problema nga lang may malaking pader pa pala sa likod neto. Kaya naman ang sinabi nga ni Luffy siya na daw ang bahala dito. At habang nagpe-prepare na nga ng atake itong si Luffy nagbigay ng speech itong Sun God. So may pagkamakata nga itong Sun God sa speech niya. Malayo nga ito sa karakter niya kanina na parang mali-mali siya. Meaning mako-conclude natin na may pagkakengkoy itong tao sa likod ng maskara na to. Bali sa pagtatapos nga ng speech netong Sun God, binanggit niya ang lahat ng pangalan ng Straw Hat Pirates. Sa dulo nga ng mga pangalan nila dinadagdagan niya ng taso, which is ito nga yung ipinagtataka nila Chopper at Nami. Speaking of Nami, naiinis nga siya sa giant na to, which is binigyan nga siya ng simpatya ni Sanji. Hindi nga daw mapapatawad ni Sanji itong giant na humahabol sa kanila, lalo na at lagi daw niyang naiisip kung papaano neto binihisan si Nami. Bali itong pinag-uusapan nga nilang giant biglang nagkaroon ng flashback
sa kung paano ba talaga napadpad sila Luffy sa lugar na to. It turns out na dinala pala ng alaga niyang crew papunta sa kanya itong Straw Hat Pirates. At yes, itong Sun God pala na to ni-reveal na siya pala si Road. Kung maaalala nyo isa nga siya sa miyembro ng New Giant Warrior Pirates. So kilala nga niya itong sila Luffy. Alam rin niya na kasama ngayon nila Brogy at Dory itong sila Luffy. Kaya naman gulat na gulat nga siya nung makita niya itong sila Luffy sa harapan niya. Ang hinala nga niya nakadaan itong sila Luffy sa isang sleeping mist belt. Pero itong pag-aalala nga niya napalitan ng inis. Dahil naalala nga niya bigla si Harudin na nagdesisyon na sumali sa Straw Hat Grand Fleet. Tutol nga daw siya sa desisyon ni Harudin. Bilang giant nga daw na pinakamalakas na warrior sa mundo, dapat daw na may pride sila na wag sumunod sa mga tao lang. At dito tinitigan pa nga niya sila Luffy ng malapitan. Kung saan ang pumukaw nga sa mata niya itong ganda ni Nami. In fact tinawag pa nga niya tong reyna niya. Pero itong reyna nga niya na to sasampalin siya sa katotohanan. Dahil later on nga biglang dumilim sa kapaligiran. Balik kagagawan pala ito ni Zeus. At yes, umatake nga bigla itong si Nami ng Thunderbolt kay Road. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Nami nakita nating napuruhan itong si Road. Bahagya ngang nasunog yung katawan niya. Bali kinagulat nga ito ng mga tao sa paligid niya. Mabalik nga kay Luffy itong atake pine-prepare niya para sa pagsira sa pader tinuloy niya na. Gamit nga yung Gomu Gomu King Kong gun sa isang side lang ng braso niya gigil nga niyang inatake itong pader sa harap niya. At yes, matagumpay nga itong nawasak ni Luffy. Itong mga kasamahan naman niya ipinakitang excited sa paglabas nila sa kwarto. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita itong muka ni Luffy na nakangiti at nakatingin sa labas ng kwarto. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1129. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong revelation na si Road pala ang kumidnap kila Luffy. So ipinakita nga niya sa flashback na 50-50 siya sa pagiging mabuti o pagiging masama. Dahil although ayaw nga niya yung naging desisyon ng captain niyang si Harudin hesitant pa nga rin siya na gawan ng masama itong sila Luffy. Kumbaga may respeto siya sa elders niya lalo kila Brogy at Dory since nabanggit nga niya ang mga ito. Base naman sa facial expressions niya may pagkakengkoy nga talaga itong karakter ni Road. Kaya malamang sa sa mga susunod na chapters magiging kaalyansa rin siya netong sila Luffy. Dahil sigurado na yung nakita ni Harudin sa karakter ni Luffy kaya siya umalyansa dito makikita din later on netong si Road. Sa part naman ng Straw Hat Pirates nakakatuwa nga na may highlights itong sila Usopp at Nami. Kumbaga may ambag sila ngayon sa grupo nila. Sa palagay ko nga itong pag-atake ni Nami kay Road statement lang galing kay Oda na hindi naman kalakasan itong si Road na kahit si Nami lang kaya na siyang talunin. Sa part naman ng atakeng ginawa ni Luffy na isang part lang ng katawan niya ang may Gear 4 statement nga ito na sobrang master na ni Luffy itong form na to. Bali mas i-elaborate pa nga natin to sa susunod na video natin. Yes, yung iba ngang hindi natin natalakay gagawa na lang natin ng separate video. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1129. Kung natripan mo nga itong review natin na to wag mo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!